Kung ang inyong mga paa ay namamanhid tuwing gabi, kung ang inyong mga kamay ay parang walang pakiramdam kahit walang malinaw na dahilan, o kung nakakaramdam kayo ng sunog, tusok-tusok, o parang kuryenteng sakit na walang makasagot kung bakit, makinig po kayo sa akin na yung ilang minuto. Dahil ang sasabihin ko ay maaaring magpaliwanag kung bakit nasasaktan ang inyong mga ugat, at mas mahalaga pa, paano ihinto ang pinsala bago pa ito maging permanente. Hindi ito tungkol sa pag-manage lang ng sakit. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong mga ugat habang kaya pa natin. Hayaan ninyong magsalita ako ng malinaw. Sa katapusan ng video na ito, maiintindihan ninyo ang pinakamasamang lason na umaatake sa mga ugat ng mga matatanda ngayon. Isang lason na nakakaapekto sa karamihan ng tao araw-araw nang hindi nila nalalaman. At malalaman ninyo kung ano ang naglalagay sa inyo sa panganib at ano ang kailangan baguhin. Hindi bukas, na yon na. Ako po si Dr. Maricel Santos. Maraming taon ko nang tinutulungan ang mga matatandang nakakaranas ng sakit sa ugat, pamamanhid, sunog na pakiramdam sa paa, kawalan ng balanse, at ang tinatawag na neuropathy na sinasabi ng iba na dapat na lang tanggapin. At isa sa pinaka-nakakadismaya kong nakikita ay kung gaano kadalas sinasabihan ng mali ang mga tao tungkol sa kung bakit nabibigo ang kanilang mga ugat. Sinasabi nila dahil sa edad. Sinasabi nila dahil sa genetics. Sinasabi nila inevitable na yan. Sa maraming kaso, mali ang lahat ng yan. Kaya na yon, gusto kong magtanong sa inyo at ito ang inyong call to action. Nakaranas na ba kayo ng pamamanhid, tusok-tusok, o sunog na pakiramdam sa inyong mga kamay o paa? At alam ba ninyo na ang blood sugar ay maaring sumira sa inyong mga ugat kahit wala kayong diabetes? Isulat ang inyong sagot sa comment section dahil ang awareness ay ang unang linya ng depensa. At kapag ang pinsala sa ugat ay lumampas na sa isang linya, wala na tayong second chance. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Carlos. Si Mang Carlos ay 68 years old, bagong retirado at aktibo pa rin, pero sumusunog ang kanyang mga paa tuwing gabi. Namamanhid ang kanyang mga daliri ng paa sa umaga. Minsan nakakaramdam siya ng matalim na kuryenteng sakit na dumadaan sa kanyang mga binti ng walang babala. Sinabi sa kanya na siguro dahil sa pagtanda, siguro problema sa circulation, o siguro isa lang yan sa mga bagay na nangyayari. Pero nang mas magsasat kami, may natuklasan kami. Isang araw-araw na exposure, isang bagay na akala niya ay walang kapinsalaan, ay dahan-dahang naglalason sa kanyang mga ugat. Nangalisin namin ito, hindi agad gumaling ang pinsala, pero tumigil na ang paglala. At binago nito ang lahat para sa kanya. Narito ang tanong na gusto kong hawakan ninyo. Ano ang lason na yon? At ilang matatanda ang walang kamalay-malay na nagpapakain nito araw-araw? Para masagot yan, kailangan ninyong maintindihan ang tungkol sa mga ugat. Ang mga ugat ay buhay na tissue, hindi sila wire. Sila ay delikadong istruktura na umaasa sa oxygen, nutrients at stable na internal chemistry para gumana. Hindi tulad ng balat o kalamnan, ang mga ugat ay napakabagal gumaling. Ibig sabihin, ang pinsala ay unti-unting nag-iipon sa paglipas ng panahon. Matagal bago ninyo maramdaman ang sakit, pamamanhid o tusok-tusok, maaring nasa atake na ang inyong mga ugat. Narito na ang medyo nakakabahala. Ang pinakamasamang lason na sumisira sa mga ugat ng matatanda ay hindi dramatic na chemical o rare na toxin. Hindi rin alak lang. Ang pinakamasamang lason ay mas karaniwan pa, isang bagay na hinihikayat pang kainin ng mga matatanda. Ang pinakamasamang lason na sumisira sa inyong mga ugat ay ang chronic blood sugar toxicity. At ito ay kritikal na maintindihan. Hindi kailangan may diabetes para masira ng blood sugar ang inyong mga ugat. Kailangan lang ng paulit-ulit na pagtaas. At millions ng matatanda ang makakaranas ng pagtaas na yan araw-araw nang hindi nila alam. Kapag tumaas ng sobra ang blood sugar, ang mga sugar molecules ay dumikit sa nerve fibers at sa maliliit na blood vessels na nagpapakain sa kanila. Ito ay lumilikha ng inflammation, oxidative stress, at pinsala sa protective coating sa paligid ng mga ugat. Sa paglipas ng panahon, nawawala sa mga ugat ang kakayahang magpadala ng malinaw na signal. Diyan nagsisimula ang pamamanhid, pagkatapos ang sunog na pakiramdam, pagkatapos ang sakit, pagkatapos ang kawalan ng balanse. Isa sa pinakamalaking maling paniniwala sa kalusugan ng matatanda ay ang neuropathy ay biglang sumusulpot. Hindi.
Ito ay umuunlad ng tahimik, madalas sa loob ng maraming taon, habang ang lason ay patuloy na gumagana sa background. Hayaan ninyong magtanong ako ng importante. Nasabihan na ba kayong borderline diabetic o pre-diabetic? O sinabihan na mataas lang ng kaunti ang inyong blood sugar pero okay lang? Diyan madalas nagsisimula ang pinsala sa ugat. Sa katunayan, ang mga pag-aaral ngayon ay nagpapakita na ang pre-diabetes ay nagiging sanhi ng pinsala sa ugat halos kasing dalas ng full diabetes. Ang pagkakaiba ay, karamihan sa mga may pre-diabetes ay hindi alam na meron sila. Gusto kong huminto sandali dito, dahil dito madalas sinasabi ng mga tao, pero kumakain naman ako ng healthy. At naniniwala ako sa inyo. Karamihan ng aking mga pasyente ay naniniwala rin. Yan ang problema. Ang lason ay hindi halata. Nakatago ito sa loob ng mga pagkain at gawin na tumutunog na healthy sa surface. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano gumagana ang lason na ito step by step. Kumakain tayo ng isang bagay na nagpapataas ng blood sugar. Ang inyong katawan ay naglalabas ng insulin para itulak ang sugar sa mga cells. Sa paglipas ng panahon, ang mga cells ay nagiging resistant. Ang sugar ay mas matagal nang nananatili sa bloodstream. Ang mga ugat, lalo na ang mahabang ugat sa inyong paa at kamay, ay exposed sa toxic na levels ng sugar paulit-ulit. Ang maliliit na blood vessels na nagpapakain sa mga ugat na yan ay nasasira. Bumababa ang oxygen delivery. Ang mga ugat ay dahan-dahang nagugutom. At dahil nangyayari ito unti-unti, hindi na-connect ang mga tao. Sinasabi nila, bigla lang yan nangyari. Pero sa katotohanan, nag-build up ito sa loob ng maraming taon. Narito ang isa pang tanong. Kung ang blood sugar toxicity ay napakapinsala, bakit hindi lahat ng matatanda na may mataas na sugar ay nakakaroon ng neuropathy? Ang sagot ay exposure frequency, duration, at nerve resilience. Ang ibang ugat ay mas matagal tiisin ng abuse kaysa sa iba. Pero kapag lumampas na ang pinsala sa isang threshold, lumalabas ang symptoms, at madalas mabilis silang lumalala. Ngayon, pag-usapan natin kung saan nanggagaling ang lason na ito sa araw-araw na buhay. Ang unang major source ay liquid sugar, fruit juice, sweetened coffee drinks, sports drinks, kahit ang tinatawag na healthy smoothies. Ang liquid sugar ay napakabilis pumasok sa bloodstream dahil walang fiber na magpabagal. Lumilika ito ng matarik na pagtaas na direktang sumisira sa mga ugat. Ang mga matatanda ay madalas sinasabihang ang juice ay easy nutrition. Sa katotohanan, isa ito sa pinakamabilis na paraan para lasunin ang mga ugat. Ang pangalawang major source ay refined carbohydrates na kinakain ng mag-isa. Tinapay, cereal, crackers, kanin, pasta, lalo na kapag kinain ng walang protein o fat. Ang mga ito ay mabilis na nagiging sugar. Ang mga matatanda ay madalas payuhan na kumain ng easy-to-digest na pagkain, pero ang easy digestion ay madalas nangangahulugang mabilis na sugar release. Ang sugar na yan ay walang pupuntahan, kundi sa bloodstream at sa nerve tissue. Ang pangatlong source ay ang constant snacking. Kapag elevated ang insulin buong araw, walang pahinga ang mga ugat, walang recovery window. Ito ang dahilan kung bakit ang grazing ay lalo nakakasama para sa nerve health. Ang mga ugat ay nangangailangan ng stable na kondisyon para mabuhay. Ang constant sugar exposure ay nagpapanatili sa kanila na inflamed. Narito ang isang piraso na hindi naririnig ng karamihan. Ang ilang gamot ay maaring tahimik na makapagpalala ng pinsala sa ugat sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa nutrient absorption, lalo na ang B vitamins. Ang ilang acid-blocking medications, diabetes drugs at cholesterol medications ay maaaring maubos ang B12 sa paglipas ng panahon. Ang B12 ay essential para sa pagpapanatili ng protective coating sa paligid ng mga ugat. Kung wala ito, ang mga ugat ay nagiging mahina at nagkakamali sa pagpapadala ng signal. Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol kay Aling Susan, na mamanhid ang kanyang paa sa loob ng maraming taon. Sinisi ng mga doktor ang edad. Nang itest namin ang kanyang nutrient levels, lubang kulang siya sa B12. Ang dahilan ay hindi ang kanyang pagkain. Isa itong gamot na tapat niyang iniinom sa loob ng maraming taon. Nang may tama, tumigil ang pagsulong ng kanyang nerve damage. Hindi gumaling pero tumigil, at gumawa yon ng malaking pagkakaiba. Ang neuropathy ay bihirang sanhi ng isang bagay lang.
Ito ay karaniwang kombinasyon ng blood sugar toxicity, inflammation, nutrient depletion, at poor circulation. Pero ang blood sugar toxicity ang accelerant. Ito ang gasolina sa apoy. Mahalaga ito dahil ang mga ugat ay may tipping point. Ang early damage ay maaaring magdulot ng pamamanhid o tusok-tusok. Ang later damage ay nagdudulot ng sakit, problema sa balanse, pagkahulog, at kawalan ng independence. Kapag namatay na ang mga ugat, napakahirap silang buhayin ulit. Kaya ang paghinto sa lason ng maaga ay napaka-critical. Narito ang bahagi na gusto kong marinig ninyo ng malinaw. Ang neuropathy ay hindi palaging reversible, pero sa maraming kaso, maiiwasan na lumala pa. At yan lang ay maaaring mapanatili ang inyong quality of life. Kaya dadalhin tayo sa pinakamahalagang tanong. At dito nagsisimula ang part 2. Kung ang blood sugar toxicity ay ang lason, ano ang nakakagaling? Ano ang nagpoprotekta sa mga ugat? At anong simple na pagbabago ang maaring gawin ng mga matatanda para ihinto ang nerve damage na lumalala? Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano kilalanin ang mga nakatagong blood sugar spikes, ang isang eating rule na nagpoprotekta sa mga ugat, ang nutrients na desperado ng kailangan ng mga ugat pagkatapos ng 60 years old, at kung paano malaman kung ang inyong nerve damage ay nasa reversible stage pa. Ngayon, pag-usapan natin ang bahagi na tunay na nagbibigay sa inyo ng power. Kung ang chronic blood sugar toxicity ay ang lason na tahimik na sumusupil sa inyong mga ugat, ano ang nakakagaling? Ano ang nagpoprotekta sa nerve tissue? At ano ang realistic na magagawa ninyo? Hindi bilang medical professional, hindi bilang fitness fanatic, kundi bilang matatanda na gustong mas konti ang sakit, mas magandang balanse, at kinabukasan na may mas maraming independence. Dito maraming tao ay umaasa ng komplikadong sagot. Umaasa sila ng extreme diets, mahal na treatments, o miracle supplements. Ang katotohanan ay mas simple, at yan ang dahilan kung bakit madalas overlooked. Ang una at pinakamahalagang step sa pagprotekta sa inyong mga ugat ay ang pag-stabilize ng blood sugar. Hindi agresibong pagbaba nito. Hindi paghabol ng perpektong numero, kundi panatilihing steady. Ang mga ugat ay hindi nangangailangan ng perpeksyon. Kailangan nila ng consistency. Bawat matarik na pagtaas ng blood sugar ay parang maliit na chemical burn sa nerve tissue. Mas konting pagtaas, mas konting pinsala. Yan lang ay maaring magpabagal o kahit ihinto ang progression. Narito ang iisang pinakamahalagang rule na itinututuro ko sa mga matatandang may neuropathy. At ito ay hindi pa naririnig ng karamihan. Huwag kainin ang carbohydrates ng mag-isa. Hindi prutas, hindi tinapay, hindi crackers, hindi cereal. Ang carbohydrates na kinakain ng mag-isa ay mabilis pumapasok sa bloodstream. Mabilis tumaas ang sugar. Biglang umakyat ang insulin at huminto ang nerve repair. Pero kapag ang carbohydrates ay kinain kasama ang protein o healthy fat, bumabagal ng todo ang absorption. Ang parehong pagkain na sumisira sa mga ugat kapag kinain ng mag-isa ay nagiging mas ligtas kapag kinain ng tama. Ang rule na ito lang ay nagpapaliwanag kung bakit ang ibang matatanda ay nagkakaroon ng severe neuropathy habang ang iba ay hindi. Kahit pareho ang diet, hindi palagi kung ano ang kinakain ninyo, kundi kung paano ninyo ito kinakain. Hayaan ninyong magbigay ako ng tunay na halimbawa. Isang lalaki, si Mang Jaime, 74 years old, pumunta sa akin dahil ang kanyang mga binti ay mahina at hindi matatag sa early afternoon. Sumusunog ang kanyang paa tuwing gabi at namamanhid ang mga daliri ng paa sa umaga. Naniniwala siya na kumakain siya ng malinis. Tuwing umaga, umiinom siya ng fruit smoothie na may saging, mangga, juice at yogurt. Ang hindi niya na-realize ay ang liquid sugar ay tumama sa kanyang bloodstream bago pa makaprotect ang kanyang muscles at nerves. Inalis namin ang smoothie, pinalitan ng itlog at gulay sa umaga, at inilipat ang maliit na porsyon ng prutas mamaya sa araw, kinakain pagkatapos ng meal. Sa loob ng ilang linggo, bumaba ang kanyang nerve pain, umayos ang kanyang balanse, at mas tumagal ang kanyang energy. Walang magic na nangyari. Tumigil lang kami ng paglalason sa kanyang mga ugat. Ang pangalawang major step ay ang pagtanggal ng liquid sugar. Walang juice, walang sweetened drinks, walang smoothies. Kahit 100% natural juice ay purong sugar na walang fiber. Ang fiber ay ang nagpapabagal ng absorption at nagpoprotekta sa mga ugat.
Kung wala ito, mabilis at malakas tumama ang sugar. Ang mga matatanda ay madalas umiinom ng juice dahil madali, gentle, at recommended. Sa kasamaang palad, isa ito sa pinakamabilis na paraan para lumala ang neuropathy. Kung gusto ninyo ng prutas, kainin itong buo sa maliit na portions at huwag kailanman sa walang laman na tiyan. Ang prutas pagkatapos ng meal ay mas ligtas kaysa prutas bilang snack. Ang pagbabago na ito lang ay maaring dramatic na bawasan ang nerve irritation. Ang kanatlong step ay nutrient protection. At ito ay critical. Ang mga ugat ay nangangailangan ng specific nutrients para panatilihin ang kanilang istruktura at function. Ang pinaka-importante ay ang vitamin B12. Ang B12 ay essential para sa pagpapanatili ng protective coating sa paligid ng mga ugat na tinatawag na myelin. Kung kulang ang B12, ang mga ugat ay nagiging exposed, mahina, at nagkakamali. Maraming matatanda ang kulang sa B12 nang hindi nila alam, lalo na yung umiinom ng acid blockers o ilang gamot. Pero ang B12 ay hindi lang nutrient na kailangan ng mga ugat. Ang magnesium ay sumusuporta sa nerve signaling at binabawasan ang cramping at twitching. Ang folate ay gumagana kasama ng B12 para protektahan ang nerve tissue. Ang alpha-lipoic acid ay tumutulong bawasan ang oxidative stress sa mga ugat at ipinakita na nagpapabuti ng neuropathy symptoms sa ilang tao. Ang mga nutrients na ito ay hindi gumagaling ng nerve damage, pero tumutulong stabilize at protektahan ang natitira. Narito ang mahalagang babala. Ang mas marami ay hindi mas maganda. Ang ilang vitamins, lalo na ang B6 sa mataas na doses, ay maaring talaga pang makapagpalala ng nerve damage kung mali ang pag-inom. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang testing at guidance. Ang paghula ay maaring makapinsala. Ang pang-apat na step ay ang pagbawas ng chronic inflammation. Ang inflammation ay nagsasensitize sa mga ugat at nagpapalakas ng pain signals. Ito ay gumagawa ng mild nerve irritation na nagiging severe burning o stabbing pain. Ang highly processed foods, refined seed oils, at labis na sugar ay lahat nakakapag-fuel ng inflammation. Sa kabilang banda, ang mga pagkain tulad ng fatty fish, olive oil, gulay, at spices tulad ng luyang dilaw ay tumutulong kalmado ang inflammatory pathways. Mas konting inflammation, mas tahimik na mga ugat. Ang panglimang step ay ang paggalaw, pero hindi ang uri na kinakatakutan ng karamihan. Hindi ninyo kailangan ng intense exercise para protektahan ang mga ugat. Sa katunayan, ang extreme exercise ay maaaring makapagpalala ng symptoms. Ang kailangan ng mga ugat ay circulation. Gentle walking, lalo na pagkatapos ng meals, ay tumutulong magpababa ng blood sugar at nagpapabuti ng blood flow sa nerve tissue. Kahit 10 minutes lang ay makakagawa ng pagkakaiba. Ang paggalaw ay gamot kapag ginawa ng tama. Sa puntong ito, gusto kong tugunan ang isang bagay na importante. Maraming matatanda ang nawawala ng pag-asa kapag naririnig nila na ang nerve damage ay mabagal gumaling. Totoo yan. Ang mga ugat ay napakabagal mag-regenerate kung mag-regenerate man. Pero ang paghinto ng progression ay kasing powerful ng pag-reverse ng damage. Mas konting sakit, mas magandang tulog, mas magandang balanse, mas konting pagkahulog. Mahalaga ang mga pagbabagong yan. Isa sa pinakapinsalang paniniwala na ibinibigay sa mga matatanda ay ang walang magagawa. Ang paniniwala na yan mismo ay nagiging mapanganib. Nakita ko ang mga taong sumuko ng maaga lang para lumala ng mabilis dahil hindi inalis ang lason. Hayaan ninyong mag-share ako ng isa pang kwento. Isang babae sa early 70s ay dumating sa akin na gumagamit ng walking stick. Pakiramdam niya ay hindi siya matatag at takot na mahulog. Sinabihan siya na ang kanyang neuropathy ay permanent na. Nang stabilize namin ang kanyang blood sugar, itama ang nutrient deficiencies, at alisin ang liquid sugar sa kanyang diet, bumaba ang kanyang nerve pain ng sapat para hindi na siya matakot maglakad ng maikli. Hindi siya naging pain-free, pero nabawi niya ang confidence. Yan ay life-changing. Dinadala tayo nito sa isang crucial point. Ang neuropathy ay hindi lang tungkol sa sakit. Tungkol ito sa independence. Tungkol ito sa pagiging kayang maramdaman ng lupa sa ilalim ng inyong paa, sa mabilis na pag-react, sa pagtitiwala sa inyong mga binti. Kapag ang neuropathy ay lumala ng sobra, ang risk ng falls ay tumataas ng mabilis, at ang falls ay isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan at longevity ng matatanda. Kaya mahalaga ang timing.
Ang early nerve damage ay mas sumasagot kaysa advanced damage. Ang pamamanhid at mild numbness ay warning signs, hindi verdicts. Ito ay mga signal na nagsasabi sa inyo na may kailangan magbago. Ngayon, hayaan ninyong bigyan kayo ng simple, practical na paraan para kontrolin para sa susunod na 2 hanggang 4 na linggo. Alisin completely ang liquid sugar. Ipares ang lahat ng carbohydrates sa protein o healthy fat. Kainin ang prutas pagkatapos lang ng meals sa maliit na portions. Maglakad ng 10 minutes pagkatapos kumain kung posible. At kung hindi pa na-check ang inyong B12 levels, humingi para dito. Huwag baguhin ang mga gamot ng mag-isa, pero maging aware sa potential impact nila sa nutrients. Obserbahan kung ano ang mangyayari. Pansinin ang inyong symptoms. Maraming matatanda ang nakakapansin ng mas konting sunog tuwing gabi, mas magandang tulog, at mas matatag na balanse. Kahit maliliit na improvement ay mahalaga, dahil sinasabi nito sa inyo na ang pinsala ay hindi pa nakabaon sa bato. Narito ang isang bagay na gusto kong sabihin ng napakalilinaw. Sinumang namungako ng miracle cure para sa neuropathy ay hindi nagsasabi ng totoo. Pero sinumang nagsasabi na walang magagawa ay mali rin. May malawak na espasyo sa gitna, at dyan nabubuhay ang tunay na progress. Ang neuropathy ay madalas resulta ng maraming taon ng tahimik na pinsala. Makatwiran na ang improvement ay tumatagal ng panahon, pero ang paghinto sa lason ay laging ang unang hakbang.